Biyernes na mga kasama. Narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, nakauwi na sa Pilipinas ang dalawa sa mga tripulanting Pinoy na nasugatan ng tamaan ng drone attack ang kanilang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Habang ang 5 pang nasugatang Pinoy mula sa naturang Iranian drone attack noong May 5 ay nanatiling nakakonfine sa isang ospital sa Oman ayon sa Department of Migrant Workers. Samantala, 207 na kadete ang nakapagtapos at ginawaran sa Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 sa Baguio City. Personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos upang magbigay ng mensahe sa mga kadete habang nagpadala naman ng video message si Vice President Sara Duterte. Araw ng Linggo, idineklara na ring public health emergency of international concern ng World Health Organization ng Ebola outbreak sa silangang Ituri Province ng Democratic Republic of the Congo. Hindi man pasok sa kategoryang pandemic emergency, nagbabala naman si WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na wala pang katiyakan sa lawak ng pagkalat ng virus na sa ngayon ay wala pang aprobadong gamot o bakuna. Samantala, kinumpirma ng Korte Suprema na nagsumite na ng komento ang Office of the Solicitor General kaugnay sa petisyong inihain ng kampo ni Senator Bato de la Rosa laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa tugon ng OSG, iginiit nilang maaaring ipatupad ng ehekutibo ang arrest warrant ng ICC laban sa senador sa ilalim ng Republic Act No. 9851 at hindi na umano kinakailangan pa ng hiwalay na warrant mula sa anumang korte dito sa Pilipinas. Habang isinagawa naman ng Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine na dinaluhan ng mga progresibong grupo at ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Bago ang misa, nagsagawa ng solidarity program ng mga grupo upang kalampagin ang Senado sa pagsimula ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Araw ng Lunes, formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan nagsilbing presiding officer si SP Alan Peter Cayetano at senator judges naman ang mga senador. Habang kinumpirma naman ni na Senators Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito sa sesyon na aanib sila sa minority bloc. Bunsod nito, naging 11 na ang miyembro ng minority bloc habang nananatili namang 13 ang miyembro ng majority bloc. Sa huli, nag-issue ng writ of summons ang impeachment court kay VP Sara at binibigyan nito ng 10 calendar days para sumagot. Samantala, muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar na nagsara sa 61 pesos and 75 centavos. Ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong Mayo na bumagsak sa pinakamababang halaga ang piso sa kasaysayan ng bansa. Sa ibang balita, dumagsa sa iba't ibang registration sites ang mga humabol para sa huling araw ng voters registration. Humingi naman ng paumanhin ng COMELEC dahil marami sa mga pumila ang nagreklamo matapos na hindi sila umabot sa cut-off kahit tanghali pa lang. Nitong Martes, naitala sa Davao City ang magkakahiwalay na insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng matinding pag-ulan. Kabilang sa naging epekto nito ang pagkasira ng isang tulay sa lungsod at ang pagkamatay ng isang binatilyong nalunod sa baha. Samantala, matapos ang 6 na araw na investigasyon, muling iginiit ni SILG John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kasabay ng pagpapakita ng detalyadong timeline ng shooting incident noong May 13. Natukoy rin na nakarehistro sa pangalan ni Senator Robin Padilla ang sasakyang di umano'y ginamit ni Senator Bato de la Rosa nang umalis ito habang nasa protective custody ng Senado. Nitong Miyerkules, kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang summons na inisyo ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa writ of summons, binibigyan ng bise ng 10 araw upang magsumite ng kanyang tugon sa impeachment complaint. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na humihiling na huwag ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Habang naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano matapos ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na tila parang walang nangyari at parang hindi nabastos ang kanilang institusyon sa nangyaring putukan sa Senado. Giit pa ni Cayetano, wala man lang ni isa sa minority bloc ang nangumusta sa kanila. Paliwanag naman ni Ontiveros, ang pinupunto niya ay ang kakulangan sa agarang tugon, hindi ang pagbaliwala sa insidente. Samantala, sinabi ni SP Alan Peter Cayetano na may hakbang ng ginagawa ang Senado
kaugnay sa insidente na hindi muna inilalantad sa publiko upang maiwasan ng alarma o kalituhan. Nitong Huwebes, inihayag ng Justice Department na itinuturing ng pugante si Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos kumpirmahin ni Justice Secretary Eric Vida na maaari nang isilbi ng NBI at PNP ang arrest warrant ng ICC laban sa senador. Samantala, inalis na sa pwesto ang 2 PNP personnel na umano'y tumulong aregluhin ang kaso ng mga pulis na sangkot sa kaso ng missing Sabongeros. Nabatid na lumantad nitong Miyerkules ang pamilya ng missing Sabongeros kung saan isiniwalat na may 2 pulis mula sa krame ang sumundo at nagpapasok sa kanila sa loob ng custodial facility kung nasaan ang mga pulis na akusado sa nasabing kaso. Habang patay ang isang lokal na mamamahayag matapos barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa barangay Fort Piquet, Malidegaw sa Special Geographic Area sa BARM. Kinilala ang biktima na si Nestor Micator, isang DJ at reporter sa isang local radio station sa bayan ng Piquet, North Cotabato. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang motibo sa krimen. Ngayong araw ng Biyernes, kinumpirma ng CIDG na nasa bansa pa si Senator Bato de la Rosa. Samantala, may ituturing umanong overkill ang nangyaring shooting incident sa Senado. Habang nagpatupad naman ng balasahan sa matataas na opisyal ng Philippine National Police. Sakop ng reassignment si PNP Public Information Chief PB Gen Randolph Tuanyo na ililipat bilang Director ng Police Regional Office 6. Epektibo ang nasabing reassignment ngayong araw, May 22. Samantala, naghain ng reklamong inciting to sedition ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa NBI laban kay Attorney Harold Respicio, ang abogadong nang hikayat umano ng revolusyon sa isang kilos protesta. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Kyle, keeping you in the loop.